Yan, good day mga kahimas. For today's vlog, meron tayong Toyota Vios engine wash tutorial. So, ano nga ba yan dapat ingatan sa Toyota Vios? 2016 model. Yan, 2016 model Toyota Vios engine wash tutorial. Siyempre, ang kanyang intake filter hose, yan ang dapat natin ingatan sa 2016 model Toyota Vios. Ayan. Okay, takpan nyo ng plastic. Then mamaya mag-aalis tayo ng negative ng battery. Ito yung negative, menos, at ito yung positive. Okay, so ito yung alisin natin. Siyempre, sa mga nagtatanong kung nasaan ang computer box or ECU module nitong Toyota Vios 2016. So, wala po sa makina. Andoon po sa loob ng sasakyan. Ayan. Sa ilalim ng dashboard. Ayan, may cover siya. Inalis ko lang sa ilalim. So, ito siya mga kahimas. Ayan. Yung maraming socket terminal. Okay, ayan. ECU module computer box kung tawagin sa iba. Okay, so nasa loob po ng Toyota Vios. Sa ilalim ng passenger, ayun yung driver sa kabila. Ito yung passenger, nasa ilalim yung kanyang module or computer box ECU. So yun lang dapat ingatan. Then mag-aalis tayo ng negative ng battery. So paandarin muna natin. Check natin kung meron check engine. Ang kanyang gauge. Automatic transmission, kailangan naka-parking. Okay. Ayan, paandarin natin. So ayun mga kahimas, normal yan. First click habang di pa naandar ng sasakyan ay makikita nyo na merong check engine. Ayan. Ayun. Check engine sign. Okay. So normal po yan. Then paandaran natin. Kailangan mawala yan pag ating pinaandar yung kanyang check engines. Okay, so walang check engine mga kahimas, no? And after natin mag engine wash, kailangan ganyan pa rin yung mangyari. Walang sign ng check engine. Then optional, kapag may check engine, pinakamainam niyan ay tumawag kayo ng mekaniko. Yan para sa mga car owner. And tumawag kayo ng mekaniko na mayroong scanner. Then pa-scan nyo kung ano yung na-detect ng check engine dito sa kanyang gauge. Okay, tumawag kayo ng mekaniko na merong scanner. Huwag kayo tumawag ng mekaniko na walang scanner. Yun po, no, para sa mga baguhan, lalo sa mga car owner or sa mga car wash owner and car wash boy na gusto matuto mag engine wash. Yun, konting tips ko para sa inyo. So patayin natin. Pwede tayo magtanggal ng negative ng battery. Yan. Natin yung negative bago tayo magsagawa ng engine wash para hindi magkaroon ng aberya. Yan, para walang connection ng kuryente. Okay? Ayan, negative. Hindi, sa mga baguhan pwede kayo magtanong sa mga mekaniko kung ano yung mga dapat ingatan sa makina. Okay? So ayan mga kahimas, meron na siyang cover na plastic. Siyempre yung negative tanggal na. Ayan. Okay, tanggal yung negative. Okay, sa mga unang engine wash ko, makapansin nyo yung alternator akit niya takpan. Pero sa ngayon, siguro mga 1 year ago na rin, nag-engine wash ako, hindi na ako nakatakip ng alternator. Okay,
ayon sa akin napagtanungan ng mga gumagawa ng alternator, okay lang daw yan kahit mabasa. Kasi ang tubig ay natutuyo, wag lang daw yung langis. Yan. Kaya minsan mapapansin nyo sa mga nakapanood ng mga 4x4, mga trail, di ba? Nilulubog ng mga ilog or baha, pero naandar pa rin. Yan, konting idea para sa mga baguhan na gusto matutong mag engine wash. So ayun o, kapag sobrang dumi ng makina, pwede kaya mag-apply ng degreaser, engine degreaser, kerosene or gas, pwede po yun. Then kung walang kerosene or gas, pwede naman ang diesel. Basta ang ingatan nyo lang mga kaimas ay mababad yung mga rubber or yung mga goma sa diesel, dahil yan po ay nakakalambot ng mga goma. So kailangan mabalawan nyo agad ng tubig. Okay? Or kung wala naman kayong diesel or kerosene, pwede naman po mga BS1 para sa mga tagas or mga langis. Pwede po yung BS1 based on my experience. Ayan. So babaran nyo ng BS1 bago nyo spray ng tubig para lumambo talaga. Okay? So mga kailangan natin, pressure water, blower, kung wala kayong blower, air compressor. Okay, kailangan po yun ay para ma-blower itong mga terminal socket. Yan. Kailangan nyo ng blower or air compressor. Yan, para ma-blower nyo na maayos lahat ng mga terminal connection. At iwasan nyo na maputol ang kanyang mga harness or mahugot. Syempre, dahil pag may nahugot dyan, lalabas sa gauge yung kanyang check engine. Kaya maging maingat din po. And wash mitt, kung wala kayong wash mitt, pwede naman microfiber towel, foam, pansabon sa lahat ng area, sa lahat ng abot. And detailing brush, kung wala kayong detailing brush, pwede naman paint brush diyan sa buong area. Siyempre gagamit tayo ng apron para hindi tumama yung ating belt or sinturon sa chrome at sa body painted top coat color, upang di magkaroon ng gasgas. Yan, idea para sa mga baguhan, mga beginner na gusto matutong mag engine wash. Okay, so mag-spray na tayo. So yun pala mga kaimas, no? Pag wala kayong ang foam tank machine, pwede naman Joy or car shampoo, pansabon sa buong area, basta sa lahat ng abot. Wala na yan, magamatira.
So ayan mga kahimas, nag-live na tayo dahil merong nagpa-rescue or nagpatulong na ating mga kaibigan dyan sa kalye na nasiraan. So check natin kung meron check engine, paandarin natin. Okay. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine, normal ang makina. Okay, ayan, wala po siyang check engine sa ating isinagawang engine wash tutorial. Magaling! Lalo ka nilang makukurso na dahil. Baguhan, feel free na bubisita sa aking YouTube channel for more tutorial. Yan, pasensya na po kayo. At yun, salamat sa ating kaibigan at nakauwi ng maayos sa kanyang lugar dahil siya ay nasiraan sa tabing kalye. So ayan na mga kahimas, labas tayo. Ayan. So ginibi tayo. Yan. Ayos na.
Taga lang. Hindi mo. Hindi mo. Baka hanapin ka na yan. Sino? Baka hanapin ka na yung mga nagkikita ng makina. Sino? Maghanap sa... Parang saan ka nagpaganyan? Wow!